Si Meliza Ruiz ay isang babaeng namuhay sa ilalim ng anino ng utang ng kanyang ama. Sa loob ng 3 taon, naging tapat siya sa kanyang kasintahan na si Drake Madrigal, isang makapangyarihan at misteryosong billionaire CEO. Ang kanilang kasal tinaguri ang Wedding of the Year, isang ingranding pagdiriwang na higit pa sa pinapangarap ni Melissa. Ngunit sa likod ng mga rosas at puting gown, may nakatagong madilim na kasunduan. Ang kasal ni Melissa ay nagsilbing bayad utang ng kanyang ama sa pamilya Madrigal. Sa kanilang unang gabi bilang mag-asawa, sa gitna ng init ng kanilang pagsasalo, isang misteryosong tawag ang bumulabog sa kanila. Natuklasan ni Melissa ang isang itim na sobre na may banta sa kanyang buhay. Dispose of her. Dito nagsimulang mag-crack ang perpektong imahe ni Drake. Nalaman ni Melissa na hindi lang basta negosyante ang kanyang asawa, kundi isang lalaking sanay humawak ng baril at pumatay para sa proteksyon ng kanyang imperyo. Sinasabi ang kasal ang pinakamasayang araw sa buhay ng isang babae, ang puting belo, ang mga pangakong binitawan sa harap ng dambana at ang matamis ng ngiti ng lalaking pinili mong makasama habang buhay. Ngunit para sa akin ang bawat takbang ko sa pasilyo ay tila paglapit sa isang magandang bangin. Sa likod ng marangyang selebrasyon at ang kiniyong yaman ay isang madilim na katotohanang ako lang nakakaalam. Kinasal ako hindi dahil sa pangarap, kundi dahil sa utang. Naging Mrs. Madrigal ako hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa isang kontratang sinulat sa dugo. Sinasabing ang unang gabi ng mag-asawa ay simula ng paraiso, pero sa gabing to, sa halip ng mga bulaklak ay amoy ng pulbura ang sumalubong sa akin. Sa halip na yakap ng proteksyon ng isang malamig na baril ang nahanap ko sa ilalim ng unan. Halina't sabay-sabay nating pakinggan at tunghayan ang nakakaantig, nakakakaba at madamdaming kwento ni na Drake at Melissa. Isang kwentong magpapatunay na sa mundong puno ng kasinungalingan at panganib, ang puso'y kailangan dumaan sa apoy bago nito mahanap ang tunay na tahanan. Handa ka na bang pumasok sa mundo ng mga Madrigal kung saan ang bawat halik ay may kapalit at ang bawat gabi maaaring maging huli? Ang bango ng mamahaling scented candles na amoy vanilla at sea salt ay humahalo sa natural na bango ni Drake. Isang timpla ng mamahaling perfume at ang nakalalasing na amoy ng isang tunay na lalaki. Nakaiga ako sa gitna ng damuhalang king-size bed ng presidential suite. Suot ang manipis na puting silk robe na may bordang Mrs. Madrigal sa likuran. Di pa rin ako makapaniwala. Kahapon lang naglalakad ako sa altar habang suot ang pinakamagandang gown na gawa ng isang tanyag na designer. Pero higit sa gown ang premyo ko ay ang lalaki naghihintay sa akin sa dulo, ang nag-iisang Drake Madrigal. Love, tawag niya sa akin. Ang boses parang pilos, mababa, paos at puno ng pagnanasa. Lumapit siya sa akin mula sa shower room. Tanging tuwalya lang nakabalot sa kanyang bewang. Sapat para makita ko ang bawat detalye ng kanyang matitigas na pandesal sa tiyan at ang malalapad niyang balikat na basa pa ng tubig. 3 taon. 3 taon siyang naghintay. 3 taon niyang nirespeto ang hangganan ko dahil alam niyang gusto kong ibigay ang lahat sa kanya oras na maging asawa ko na siya. Binaba niya ang 2 baso ng wine sa side table at dahan-dahang gumapang paakyat sa kama. Bawat galaw may kasamang tensyon na nagpapatayo ng balahibo ko. Nang maramdaman ko ang init ng kanyang katawan na nakapatong sa akin, parang tumigil ang mundo. "You're finally mine, Melissa." Bulong niya sa tapat ng tenga ko, sapat para manginig ang buong pagkatao ko. "I waited 3 years for this night. I respect you so much but tonight I don't think I can hold back anymore." Doon nagsimula ang lahat. Hindi ito parang sa pelikula na mabilisan at mekanikal. Ito ay mabagal, madamdamin at puno ng pagsamba. Sinimulan niya sa isang halik sa aking noo, pababa sa aking ilong, hanggang magtagpo ang aming mga labi. Ang halik na yon hindi lang basta pagpapakita ng dibog. Yon ay halik ng pagmamahal, ng pasasalamat at ng pag-aari. Naramdaman ko ang kanyang kamay na dahan-dahang tinatanggal ang pagkakatali ng aking robe. Nang bumakas ito, ang lamig ng aircon ay agad na tinalo ng nagbabagang titig ni Drake. Ramdam ko ang kanyang mainit na paghagod habang nakapatong siya sa akin. Napayakap pa ako sa kanyang matipunong likuran. Ang aking mga kuko'y bahagyang bumaon sa kanyang balat sa bawat sensasyong binibigay niya. Dila pa lamang kanyang gamit sa pag-explore sa aking pagkababae, ngunit binibigyan na ako na nakakabaliw na sarap.
Napapapikit ako, napapasinghap at napapaungol ng kanyang pangalan. Drake! Oh God, Drake! Kakaumpisa pa lang namin ngunit pawisan ka agad siya. Ang bawat patak ng pawis niya na tumatama sa balat ko ay parang kuryente na nagpapadaloy ng init sa buong katawan ko. Sabik kaming dalawa. Ang hotel room na ito ang magiging piping saksi sa unang pagsasalo ng aming mga katawan matapos ang pag-iisang dibdib. Dito ko napagtanto na iba talaga ang pagtatalik kapag mahal niyo ang isa't isa. It's not just pleasure, it's called love. And I couldn't be any more proud na si Drake ang tayong lalaking makakapasok sa butas ko. Ang unang makakauna sa akin sa buong buhay ko. Habang unti-unti, lumalalim ang aming pagsasama at habang nararamdaman ko ang bigat ng kanyang katawan na handa nang makiisa sa akin, biglang tumunog ang telepono sa side table ng hotel. Hindi yon ang regular na hotel phone, yon ay ang personal ni Drake na dapat ay naka-silent. Ngunit sa screen isang pangalan ang lumabas na nagpatigil sa kanya at nagpalamig sa atmosfera ng kwarto. The boss is calling. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Drake. Ang kaninang mga matang puno ng pag-ibig, biglang napalitan ng takot at tensyon. Love, sandali lang, sabi niya habang umihiwalay sa akin kahit ramdam ko ang panginginig ng kanyang kamay. Binalot ako ng biglang lamig nang umiwalay ang katawan ni Drake sa akin. Ang init na kanina lamang ay nagpapakulo sa aking dugo, tila mabilis na nag-evaporate. Napalitan na isang di may paliwanag na kaba. Pinanood ko si Drake, ang kanyang dibdib, mabilis pa ring tumaas baba. Bakas ang bitin na pagnanasa, ngunit ang kanyang mga mata nakapako sa screen ng cellphone na tila ba nakakita siya ng multo. Drake, sino yan? Mahinang tanong ko. Pilit na binabalik ang pagkakatali ng aking robe upang takpan ang aking nangangatog na katawan. Hindi siya sumagot. Sa halip, mabilis niyang dinampot ang telepono at naglakad tungo sa balkonahe ng suite. Kahit nakasara ang glass door, tanaw ko ang kanyang likuran. Matigas, tensyonado at tila pasa ng mundo. Nakita ko ang paggalaw ng kanyang panga habang nagsasalita sa kabilang linya. Pagbalik niya sa loob ng kwarto makalipas ang 5 minuto, hindi na siya ang Drake na humahalik sa akin kanina. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng direkta sa akin. Love, I'm sorry. May kailangan lang akong asikasuhin sa baba. Sandali lamang to, pangako. Aniya habang mabilis na isinusuot ang kanyang pantalon. Ngayon, Drake, honeymoon natin. Gabi na at kagagaling lang natin sa kasal. Naluluha akong sagot. Di ko mapigilang makaramdam ng pait. Ito ang gabing pinangarap ko sa loob ng 3 taon. Ang gabing bibigay ko sa kanya ang lahat. Pero bakit parang mas importante pa ang tawag na yon? Importante lang talaga, Melissa. Please, trust me. Babalik ako kaagad. Sabi niya sabay halik sa aking noo. Isang malamig at mabilis na halik. Nang sumara ang pinto, naiwan akong mag-isa sa gitna ng malawak na kama. Sinubukan kong humiga at maghintay pero ang isip ko parang mitsa ng bomba na unti-unting nauubos. Napansin ko ang isang maliit na sobrang kulay itim na nalaglag mula sa bulsa ng jacket ni Drake na nakasabit sa upuan. Dahan-dahan ko itong binuksan. Ram. Sa loob may isang litrato. Isang lumang litrato ni Drake nung mas bata pa siya, kasama ng isang babaeng hindi ko kilala. Sa likod ng litrato may nakasulat na pulang tinta. The debt isn't paid until the blood is shed. See you on your wedding night, Madrigal. Nanigas ang buong katawan ko. Isang pagbabanta? Sinong babaeng kasama niya at ano ang utang na tinutukoy dito? Dahil sa takot at kuryosidad, hindi ko na natiis. Nagsuot ako ng simpleng dress at lumabas ng kwarto. Sinundan ko ang hallway patungo sa elevator. Gusto kong malaman kung sinong kausap ni Drake. Nakarating ako sa garden ng hotel, malayo sa mga tao. Doon, sa ilalim may isang puno ng akasya, nakita ko si Drake, pero hindi siya nag-iisa. Kaharap niya ang isang matandang lalaki na may suot na mamahaling tuxedo, si Don Rigor Villamor, ang kilalang karibal ng pamilya Madrigal sa negosyo. Akala mo ba matatapos ang lahat sa isang kasal, Drake? Narinig kong wika ng matanda. Ang kasunduan ng ama mo ay kailangan to pa rin at alam mo kung anong kapalit kapag tumanggi ka? Nakita ko ang pagguyom ng kamao ni Drake. Huwag ninyo siyang idadamay. Melissa has nothing to do with this. Then do your job. Malumig na sagot ng matanda bago to tumalikod.
Nang lumingon si Drake patungo sa direksyon ko, mabilis ako nagtago sa likod ng malaking pilar. Ang puso ko'y parang sasabog sa dibdib. Anong trabaho? Anong kasunduan? Ang lalaking akala ko'y magiging protektor ko habang buhay ay tila may bitbit na madilim na sekreto na maaaring magwasak sa aming dalawa. Ang unang gabi na dapat ay puno ng pagsasalo ng katawan ay napalitan ng isang panganib na hindi ko kailanman inaasahan. Mabilis akong pumanhik pabalik sa aming suite. Halos hindi ako makahinga sa bilis ng tibok ng puso ko. Pilit kong binabalik ang sarili sa ayos. Inalis ang sapatos, muling sinuot ang silk robe at tumiga sa kama na tila ba hindi ako umalis. Ngunit ang mga salitang narinig ko sa garden ay parang laso na kumakalat sa isip ko. Do your job. Anong trabaho? At bakit kasangkot si Don Rigor Villamor, ang mortal na kaaway ng mga Madrigal? Ilang sandali pa narinig pa ang marahang pagbukas ng pinto. Sinubukan kong ipikit ang aking mga mata, nagkukunwari na naiidlip, pero ramdam ko ang bigat ng kanyang titig sa akin habang nakatayo sa gilid ng kama. Naramdaman ko ang paglubog ng kama nang maupo siya sa tabi ko. Hinaplos niya ang buhok ko na may labis na pag-iingat. Tila ba isa akong mamahaling porselana na ayaw niyang mabasag. Melissa, love, gising ka ba? Bulong niya. Dahan-dahan kong minulat ang aking mga mata, pilit ay tinatago ang takot. Drake, tapos na ba yung inaasikaso mo? Ngumiti siya, yung ngiting nakakatuno sa puso nung nililigawan pa lamang niya ako. Pero ngayon, nakikita ko na ang bahid ng pagod at pagsisisi. Yes, love? Small emergency lang sa opisina. I'm sorry I ruined the wound. Aniya sa bayo ko para halikan ako. Nung dumampi ang mga labi niya sa akin, hindi ko mapigilang manigas. Ang daming matamis na halik ay tila lasa ng kasinungalingan. Pero kailangan kong maglaro. Hindi niya po pwedeng malaman na nakita ko siya sa garden. It's okay, pagsasinungaling ko. Akala ko kung ano na. Muli, bumalik ang init sa pagitan naming dalawa. Ngunit sa pagkakataong to, may kasama na tong kaba sa panig ko. Muling humiga si Drake sa ibabaw ko. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang gumapang sa aking bewang. Ang bawat haplos niya ay tila nagtatanong kung karapat-dapat ba siyang mahalin. I love you, Melissa, more than anything. Sabi niya habang sinusubo ang mukha sa aking leeg. Mahal mo ba talaga ako, Drake? O bahagi lamang ako ng isang kasunduan? Muntik ko nang masambit ang mga salitang iyon, pero pinigilan ko ang aking dila. Sa gitna ng aming pagtatalik, habang dinadala niya ako, sa rurok ng sarap na kanina ko pa inaasam, hindi ko maalis ang tingin sa itim na sobre na mabilis kong siningit sa ilalim ng unan ko kanina. Ramdam ko ang kanyang mabilis na paghinga, ang pawis na pumapatak mula sa kanyang katawan patungo sa akin. Si Drake ay bihasa, alam niya kung paano ko pasasayahin, kung paano ko paaamuhin. Pero habang nararamdaman ko ang kanyang pag-angkin, tila may boses sa isip ko na nagsasabi lahat ng ito'y isang palabas lamang matapos ang aming unang pagsasalo. Habang mahimbing na siyang natutulog sa tabi ko dahil sa pagod, dahan-dahan akong bumangon. Kinuha ko ang kanyang cellphone na iniwan niya sa side table. Alam ko ang password niya. Petsa ng unang anniversary namin, 6/12/23. Bumukas ang phone. Agad kong hinanap ang call logs. Ngunit laking gulat ko na makitang borado ang lahat ng tawag ngayong gabi. Walang the boss, walang history. Binuksan ko ang kanyang messages. Doon, may isang unregistered number na nagpadala ng litrato. Halos mabitawan ko ang phone nang makita ko ang litrato. Kuha kanina habang naglalakad ako sa altar, pero may pulang X na nakaguhit sa mukha ko. At ang huling message na natanggap niya bago siya bumalik sa kwarto. The wedding is done. The target is secured. Wait for further instructions on how to dispose of her. Napahawak ako sa aking bibig upang di makagawa ng ingay. Ang lalaking katabi ko ngayon, ang lalaking katatapos lamang magbigay sa akin ng heavenly pleasure ay ang lalaking nakatakdang pumatay sa akin. Ang lamig ng cellphone sa aking palad, tila lumalagos hanggang sa aking mga buto. Dispose of her.
Ang tatlong salitang yon, paulit-ulit na umaalingaw sa aking isipan habang nakatingin ako sa mapayapang mukha ni Drake na natutulog sa tabi ko. Paano? Paano nagagawa ng isang tao na magpakita ng ganitong klaseng pagmamahal habang may hawak na kutsilyo sa likod? Ang mga bisig na yumakap sa akin kanina, ang mga labi na nanggigigil sa bawat parte ng katawan ko, lahat ba ng yon ay paghahanda lamang para sa aking katapusan? Dahan-dahan kong binalik ang aking cellphone sa side table. Maingat ang bawat galaw ko, tila ba bawat paghinga ko ay maaaring magising sa demonyong katabi ko. Ngunit sa kamalas-malasan, habang binibitaw ko ang phone, bahagya itong tumama sa baso ng wine. Tumigil ang mundo ko, nanigas ako sa aking kinaupuan. Dahan-dahan gumalaw si Drake. Ang kanyang mga matay unti-unting bumubukas. Sa dilim ng silid, tanging ang liwanag mula sa labas lamang ng bintana ang nagbibigay anino sa kanyang mukha. Love, bakit gising ka pa? Paos niyang tanong. Umupo siya at sumandal sa headboard ng kama. Ang kanyang matipunong dibdib ay hantad na rin ang bakas ng kalmot na iniwan ko kanina sa gitna ng aming pagtatalik. Hindi ako makatulog, sagot ko. Pilit na pinatitibay ang aking boses. Masyado lang siguro akong masaya at pagod. Tinitigan niya ako. Di yun titig na isang mapagmahal na asawa. Yun ay titig na isang taong nag-oobserba. Napansin ko ang kanyang kamay na dahan-dahang gumapang patungo sa side table doon sa tapat ng kanyang cellphone. Bakit mahawak ang phone ko, Melissa? Ang tanong niyang yon ay parang isang hatol ng kamatayan. Direkta, walang preno. Naramdaman ko ang butil ng pawis sa aking likuran, pero kailangan kong maging matalino. Wattpad ang atake? Sige, bibigyan ko siya ng acting na di niya makakalimutan. Kasi, lubigaw na ko sa kanya na may luha sa mga mata. Kasi natatakot ako, Drake. May tumunog na message kanina, nakita ko yung picture ko na may ex. Sino yun? Bakit may nagbabanta sa akin sa mismong gabi ng kasal natin? Nakita ko ang saglit na pagkabigla sa kanyang mga mata. Di niya inaasahan na aaminin ko kaagad ang nakita ko. Sinong gustong pumatay sa akin, Drake? At bakit parang alam mo? Humagulhol na ako. Niyakap ko ang aking sarili at pilit pinapakita ang pagiging marupok at takot. Mabilis siyang lumapit sa akin. Niritis ang aking mukha gamit ang kanyang mga kamay. Shh! Love, listen to me. No one is going to hurt you. I won't let them. Pero yung message, ang sabi doon, dispose of her. Sabi ko habang subsob sa kanyang dibdib. Drake, na natakot ako. Naramdaman ko ang paghigpit ng yakap niya. Sa puntong to, hindi ko alam kung yakap ba to ng proteksyon o yakap na isang maninila na sinisigurado na hindi makakatakas ang kanyang huli. Makinig ka sa akin, Melissa. Bulong niya, ang boses malamig at seryoso. Ang mundong pinasukan mo ng pakasalan mo ko hindi kasing ganda na inaakala mo. Ang Madrigal, marami kaming kaaway, pero hindi kita sasaktan. Hindi. Humiwalay siya ng bahagya at tinignan ako sa mga mata. Trust me, love. Alam ko kung anong ginagawa ko. Tumayo siya, lumakad tungo sa kanyang closet. Kinuha ang isang maliit na barel, isang Glock 19 at kinasa ito sa harap ko. Ang tunog ng bakal bumasag sa katahimikan ng gabi. Matulog ka na, Melissa. Akong bahala sa labas. Walang makakapasok dito at walang makakalabas ng hindi ko alam. Nang humiga siyang muli sa tabi ko, hawak ang baril sa ilalim ng unan, doon ko napagtanto ang malupit na katotohanan. Ang aking asawa ay hindi lang isang billionaire CEO, siya ay isang taong sanay na pumatay. At ang tanong na nanatili sa isip ko, sino ang mas delikado? Ang taong nagpadala ng message o ang lalaking katabi ko ngayon na may baril sa ilalim ng unan? Di ako nakatulog hanggang sa sumikat ang araw. Nanatili akong pikit. Nakikiramdam sa bawat paggalaw ni Drake sa tabi ko. Nang maramdaman ko ang pagbangon niya at ang tunog ng umaagos na tubig mula sa shower room, doon lamang ako huminga ng malalim. Ito na ang pagkakataon. Mabilis akong bumangon. Masakit pa ang aking katawan mula sa aming unang pagsasalo kagabi. Pero mas matindi ang hapdi ng pagdududa sa puso ko. Nilapitan ko ang walk-in closet kung saan kinuha ni Drake ang baril kanina. Alam ko na may kung ano pang itinatago ang silid na ito. Hinulughog ko ang mga cabinet hanggang sa mapansin ko ang isang bahagi ng dingding na tila may bitak, isang secret compartment. Ginamit ko ang dulo ng isang metal nail file para sungkitin ito. Sa isang click, bumuka sa isang maliit na pinto.
Sa loob walang ginto o pera, sa halip may isang makapal na folder na kulay brown. Ang nakasulat sa labas ang nagpatigil sa paghinga ko, Project Ruiz, Liquidation. Binuksan ko ang folder na nanginginig ang mga kamay. Laman ng mga litrato ko simula ng bata pa ako hanggang sa paglaki ko. May mga bank statements din ng tatay ko at ang mga utang ng pamilya namin na matagal na nilang tinatago sa akin. Ngunit ang pinakamasakit ang huling pahina, isang kontrata na may pirma ni Drake at ng aking sariling ama. Ang kasal ni Melissa Ruiz kay Drake Madrigal ay magsisilbing kabayaran sa lahat ng utang ng mga Ruiz. Matapos sa isang taon ng pagsasama, lahat ng ari-arian ng mga Ruiz ay maililipat sa pangalan ng Madrigal Group. Napahawak ako sa aking dibdib, ang 3 taon naming relasyon, ang mga matatamis na salita, ang unang gabi namin kagabi na akala ko'y sagrado, lahat ba yo'y presyo lang para sa utang ng pamilya ko? Nahanap mo rin pala. Halos mapatalon ako sa gulat. Nakatayo si Drake sa pinto ng closet, tanging tuwali lang nakabalot sa kanyang bewang. Basa ang buhok at may mga patak ng tubig sa kanyang matipunong dibdib, pero ang mga matay malamig na parang yelo. Drake, ano to? Tinaas ko ang folder. Binili mo lang ba ako? Ang kasal na ito, ang pagpapakasal mo sa akin, business transaction lang ba ang lahat? Di siya sumagot agad. Humakbang siya palapit sa akin, dahan-dahan hanggang maipit niya ako sa dingding ng closet. Ramdam ko ang init ng kanyang katawan, nakabaligtaran ng lamig ng kanyang titig. Hindi ganon kasimple yan, Melissa. Ani niya sa mababang boses. Seryoso ka ba? Simple lang to, Drake. Ginamit mo ko. Ginamit niyo ako ng tatay ko. Sigaw ko habang pilit siyang tinutulak pero hindi siya natitinag. Hinuling niya ang aking mga pulso at tinaas ang mga to sa ibabaw ng ulo ko. Ang posisyon namin ay tila babalik sa init ng kagabi, pero ang tensyong namamayani ay puno ng galit. Ginamit kita para iligtas ka. Bulong niya, ang kanyang mukha ay pulgada na lamang ang layo sa akin. Kung hindi kita pinakasalan, si Don Rigor ang kukuha sa'yo at alam mo kung anong ginagawa niya sa mga babaeng kinukuha niya? Ginagawa niyang bayaran sa mga kasino niya. Napatigil ako. Don Rigor, ang lalaki sa garden kagabi. Kaya yung message kagabi, yung dispose of her. Nauutal kong sabi. Yun ang utos sa akin ng pamilya ko at ni Don Rigor pero hindi ko gagawin yun. Sabi ni Drake. Ang hawak sa pulso ko'y lumuwag at naging isang malambot na haplos. Kagabi, nang binigay mo ang sarili mo sa akin, doon ko napatunayan na hindi ko kayang tapusin ang job na iniutos nila. Hinalikan niya ako ng mabilis, isang halik na may halong pait at proteksyon. Mula ngayon, kailangan mong magpanggap, Melissa. Sa harap ng mundo, tayo ang perpektong mag-asawa. Pero sa loob ng kwartong to, kailangan mong matutong humawak ng barel dahil ang honeymoon natin tapos na. Nagsisimula ng digmaan. Di ako makapaniwala na sa halip na breakfast in bed ang sasalubong sa akin sa unang umaga ng aming pagsasama ay isang malamig na bakal na baril ang hawak ko. Dinala ko ni Drake sa pinakailalim na palapag ng hotel, isang private firing range na tayong mga Madrigal lamang ang may access. Ang amoy ng pulbura ay humahalo sa amoy ng kanyang aftershave. Hawakan mo ng maayos, Melissa. Huwag mong hayaang manginig ang mga kamay mo, utos niya. Nakatayo siya sa likuran ko, ang kanyang dibdib nakadikit sa likod ko, habang ang kanyang malalaking kamay ay ginagabayan ng aking mga bisig. Kahit galit ako sa kanya dahil sa nalaman kong kontrata, hindi ko may kakaila ang kuryenteng dumadaloy sa katawan ko sa tuwing nararamdaman ko ang kanyang balat. Ang init ng kanyang hininga sa aking tenga ay sapat na para malimutan ko ang galit sa isang saglit. Bakit kailangan ko itong gawin, Drake? Akala ko ba poprotektahan mo ko? Tanong ko habang nakatitig sa target na papel sa dulo ng silid. Di ako pwedeng laging nasa tabi mo, love? Bulong niya. Ang tawag niyang love ay tila may kasamang bigat ngayon. Sa mundong ito, ang tanging taong makakapagligtas sa iyo sa oras ng kagipitan ay ikaw. Biglang umalingaw-ngaw ang putok. Bang! Napaigtad ako. Ang lakas ng recoil ng baril ay muntik nang magbabitaw sa akin pero mabilis akong sinalo ni Drake. Niyakap niya ako mula likod. Ang kanyang mga kamay na natiling nakahawak sa akin. Focus, Melissa. Isipin mo na ang target na yan ay ang taong gustong kumuha sa'yo. Isipin mo si Don Rigor. Isipin mong sino mang gustong sumira sa atin. Humarap ako sa kanya. Ang baril nasa pagitan naming dalawa. Ang mga mata ni Drake ay puno ng determinasyon pero may nakikita akong lungkot sa kaibuturan nito.
Mahal mo ba talaga ako? O bahagi lang din to ng pag-aaruga sa investment mo? Direkta kong tanong. Di ko na kayang itago ang sakit. Ang unang gabi namin kagabi, ang bawat ungol at haplos, totoo ba yon? Hinawakan niyang aking mukha. Ang kanyang hinalaki ay dahan-dahan, hinahaptos ang aking labi. Kagabi, nung binigay mo ang lahat sa akin, yun ang pinakatotoong nangyari sa buhay ko, Melissa. Kung investment lang ang tingin ko sa'yo, sana, hinayaan na kitang makuha nila, pero hindi. Akin ka. At ang akin, hindi ko pinamimigay. Bago pa ako makasagot, muli niyang sinakop ang aking mga labi. Isang halik na puno ng desperasyon at proteksyon. Sa gitna ng putukan sa firing range, doon ko naramdaman na ang aming pag-ibig ay parang bala, mabilis, matulis at nakamamatay. Ang traidor sa loob. Biglang bumukas ang pinto ng firing range. Pumasok ang head of security ni Drake, si Marco, na may dalang masamang balita. Sir, may problema. Ang sasakyan na dapat magdadala sa inyo sa airport para sa honeymoon flight ninyo, natagpuan naming may bomba. At ang masama rito ang security code na ginamit para makalapit sa sasakyan galing sa loob ng pamamahay nyo. Nanlaki ang mga mata ko. May traidor sa pamilya Madrigal? O baka naman sa pamilya Ruiz? Tumingin sa akin si Drake, ang kanyang panga nagngangalit. Hindi tayo aalis, Melissa. Dito lang tayo sa hotel. Dito natin uubusan ng mga anino. Inabutan niya ako ng isa pang magazine ng bala. Mag-practice ka pa dahil ngayong gabi. Baka kailangan mo nang gamitin yan. Bumalik kami sa suite na tila mga sundalo na galing sa gera. Ang katahimikan sa loob ng elevator nakakabingi. Nakatingin lang si Drake sa digital floor counter. Ang kamay mahigpit na nakahawak sa akin pero ang isip niya milya-milya ang layo. Pagpasok namin sa kwarto, agad siyang tumuloy sa balkonahe para tumawag. Nanatili ako sa gitna ng malawak na kama. Ang kama na naging saksi sa aming unang pagsasalo kagabi. Ngayon, ang bawat unan ay tila nagpapaalala sa akin ng mga kasinungalingang bumabalot sa kasal na ito. Habang abala si Drake sa labas, napansin ko ang isang maliit na sobrang siniksik sa ilalim ng pinto ng aming suite. Dito tulad ng itim na sobre kagabi, ito ay plain white, walang pangalan, pero ang sulat kamay sa labas kilalang kilala ko, kay Papa. Mabilis ko tong binuksan habang nakabantay sa anino ni Drake sa glass door. Melissa, anak, kung nababasa mo to, ibig sabihin ligtas ka pa. Huwag kang magtitiwala kay Drake. Ang kasal nyo hindi paya-banayan ang utang ko. Ginamit niyang utang ko para makuha ka at gamitin laban kay Don Rigor. Si Drake ang naglagay ng bomba sa sasakyan para palabasin na may kalaban, para manatili ka sa tabi niya bilang bihag. Tumakas ka na habang may oras pa. Pumunta ka sa lumang Mir House sa Pier 4. Doon kita hihintayin. Nabitawan ko ang papel. Ang puso ko'y parang pinipiga. Sino nagsasabi ng totoo? Ang asawa ko na sing init ng apoy kung magmahal, pero sing lamig ng yelo kung pumatay? O ang tatay ko na binenta ko para sa sarili niyang utang? Pumasok si Drake mula sa balkonahe, bakas ang pagod sa kanyang mukha. Lumapit siya sa akin at lumuhod sa harapan ko. Hinawakan ang aking mga kamay na nanginginig pa rin. Love, may problema ba? Bakit namumutla ka? Tanong niya. Ang boses ay puno ng pag-aalala na tila ba hindi niya ako kayang saktan. Binulsa ko ang sulat ng mabilisan. Wala. Naalala ko lang yung putok ng baril kanina. Nabibigla lang ako sa lahat ng to, Drake. Hinalikan niya ang aking mga palad. Pangako, matatapos din to. Kapag nahanap ko ng traidor, dadalhin kita sa malayo. Doon sa lugar na tayo lang dalawa. Walang baril, walang Madrigal, walang Villamor. Gusto ko siyang paniwalaan. Gusto kong isubsob ang mukha ko sa kanyang dibdib at doon na lang manatili habang buhay. Pero ang mga salita ni Papa parang tinik na nakabaon sa isip ko. Si Drake ang naglagay ng bomba. Nang gabing yon, habang naliligo si Drake, nagdesisyon ako. Hindi ako po pwedeng manatiling bulag sa gitna ng dalawang lalaking naglalaro sa buhay ko. Kinuha ko ang maliit na baril na binigay niya sa akin kanina at isinuksok ito sa aking hinta. Sa ilalim ng aking manipis na dress, kumuha ko ng jacket at dahan-dahan lumabas ng suite habang mahigmig ang pag-agos ng tubig sa shower room. Kailangan kong pumunta sa Pier 4. Kailangan kong malaman ang katotohanan mula sa sarili kong ama. Ngunit bago pa ako makarating sa elevator, hinarang ako ni Marco, ang head of security ni Drake. Ang mukha niya ay walang emosyon pero ang kamay niya nasa kanyang bewang, malapit sa kanyang sandata. Ma'am,
Bawal po kayong lumabas, utos si Sir Drake. Malamig niyang sabi. Marco, kailangan ko lang kumuha ng hangin sa garden, hindi ako makahinga sa loob. Pilit kong pagdadahilan habang ang kamay ko ay dahan-dahang gumagapang sa baril na nasa hita ko. Alam niyo po, ma'am, sa mundong to, ang hangin madalas may kasamang bala. Ngumisi siya na nakakapangilabot. At sa tingin ko, hindi si Sir Drake ang dapat mong katakutan ngayon. Doon ko napagtanto, hindi lang si Drake o si Papa ang may laro, maging ang mga taong nasa paligid namin ay may kanya-kanya rin na maskara. Ang tingin ni Marco ay tila nanonood sa aking kaluluwa. Ang ngisi niya ay hindi na para sa isang tapat na bodyguard. Ito ay ngisi ng isang taong may hawak na alas. Ma'am, bumalik na tayo sa kwarto bago pa magising si Drake. Babala niya pero hindi ako natitinag. Hinawakan ko na mahigpit ang baril sa ilalim ng aking dress. Marco, kung tapat ka kay Drake, hahayaan mo akong dumaan. Pero kung kasabot ka ng mga Villamor, dumaan ka muna sa bala ko. Nagulat siya sa tapang ko. Di niya inaasahan na ang isang linggong asawa ni Drake Madrigal ay marunong ng lumaban. Sa isang mabilis na galaw, itinulak ko ang trolley ng pagkain sa hallway para harangin siya at mabilis na tumakbo patungo sa fire exit. Hinihingal ako nang makarating sa parking lot. Kinuha ko ang susi na isa sa mga backup car si Drake na nakuha ko sa kanyang jacket kanina. Pinaharurot ko ang sasakyan patungo sa Pier 4. Ang ulan ay nagsimulang pumatak. Tila nakikiramay sa bigat ng nararamdaman ko. Drake, niloloko mo lang ako. Hindi kita mapapatawad. Bulong ko sa sarili habang tinatahak ang madilim na kalsada. Pagdating ko sa Pier 4, ang amoy ng kalawang at dagat ay sumalubong sa akin. Ang lumang warehouse nakatayo sa dulo, madilim at nakakatakot. Dahan-dahan akong pumasok. Ang baril ay nakatutok sa harap ko. Papa? Tawag ko. Ang boses ko ay nangangatog. Melissa, anak. Lumabas si Papa mula sa anino. Mukha siyang pagod, madumi ang baro at tila takot na takot. Agad akong lumapit sa kanya at niyakap siya na mahigpit. Papa, ano nangyayari? Sabi ni Drake, iniligtas niya ako pero ang sabi mo sa sulat, niloloko ka lang niya, Melissa. Mabilis na sabi ni Papa habang hawak ang mga balikat ko. Gagamitin ka lang niya para makuhang lupain ng mga Ruiz na kailangan ng Madrigal para sa kanilang port project. Kailangan nating umalis dito ngayon din. Ang hindi inaasahang panauhin. Nakakaiyak naman ang reunion na to. Isang pamilyar na boses ang pumailan lang mula sa itaas ng palapag ng warehouse. Lumingon ako at nakita ko si Don Rigor Villamor kasama ng 10 armadong lalaki. At sa tabi niya, nakatayo si Marco. Marco? Gulat kong sabi. Pasensya na, ma'am. Mas malaki ang bahay ni Don Rigor kaysa sa katapatan ko kay Drake. At sa tabi niya, sabi ni Marco nang walang pagsisisi. Tumingin ako kay Papa. Nakita ko ang pag-iwas niya ng tingin. Doon ko naramdaman ang mas matinding sakit. Papa, bakit? Patawad, Melissa. Kailangan kong bayaran ang utang ko sa kasino ni Don Rigor, sabi niya. Kung dadalhin kita rito, burado ng utang ko. Umiiyak na sabi ni Papa. Binenta ako ng sarili kong ama. Pagkatapos ako ibenta kay Drake, ibinenta naman ako sa kaaway nito. Para akong isang gamit na pinagpapasapasahan ng mga lalaki na akala ko ipoprotekta sa akin. Kunin ang babae. Utos si Don Rigor. Lalapit na sana ang mga tauhan niya nang bigla mabasag ang mga bintana sa itaas. Isang smoke bomb ang sumabog sa gitna namin. Sa gitna ng usok, narinig ko ang putok ng baril. Isang malakas na kamay ang umila sa akin, sa gilid at sinandal sa isang container van. Ang amoy ng kanyang perfume, ang init ng kanyang katawan. Drake, sabi ko sa'yo, huwag kang lalabas ng kwarto, Melissa. Galit na bulong ni Drake. Nakasuot siya ng tactical gear, hawak ang isang submachine gun at ang kanyang mga mata ay nagniningas sa galit. Pero dahil matigas ang ulo mo, eto na ngayon, sa gitna ng shootout ng honeymoon natin. Kahit galit siya, niyakap niya ako ng mabilis at hinalikan sa noo. Stay behind me. Magtutuos muna tayo ng traidor na ito bago tayo mag-usap tungkol sa pagtakas mo. Tumayo si Drake at nagsimulang makipagpalitan ng putok sa mga tauhan ni Don Rigor. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko si Papa, sinusubukang tumakas pero isang bala ang tumama sa kanyang binti.
Drake, si Papa! Sigaw ko. Pumili ka, Melissa. Sigaw ni Drake habang pinuputokan ng mga kalaban. Ang tatay mo na ibinenta ka o ang asawa mo nandito ngayon para mamatay para sa'yo? Choose your side now. Ang ingay ng putok ng baril ay tila musika ng kamatayan sa loob ng madilim na warehouse. Ang bawat kislap ng bala tumatama sa mga bakal na container. Lumilika ng mga kislap na panandali ang nagbibigay liwanag sa galit na mukha ni Drake. Pumili ka, Melissa. Muling sigaw ni Drake. Ang kanyang boses ay nangingibabaw sa putukan. The man who sold you or the man who's bleeding for you. Tiningnan ko si Papa. Nakasandal siya sa isang crate. Hawak ang kanyang binting dugoang-dugoan. Ang kanyang mga mata puno ng pagsusumamo. Pagkapasok, tiningnan ko si Drake. Nakita ko isang daplis ng bala sa kanyang balikat. Pero hindi siya tumigil sa pagprotekta sa akin. Papa? Bulong ko. Humakbang ako papalapit sa kanya. Pero bago ko siya mahawakan, isang balang tumama sa semento sa paanan ko. Huwag kang lalapit, Melissa. Sigaw ni Don Rigor mula sa itaas. Drake Madrigal, ibigay mo ang babae at hahayaan ko kayong mabuhay ng biyanan mo. Isang pirma lang sa port project at tapos na ang gulo. Tumingin sa akin si Drake. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Takot na baka iwan ko siya. I trust you, Melissa. Mahinang sabi ni Drake. Sapat lang para marinig ko. Kahit anong piliin mo, tatanggapin ko. Sa sandaling yon, alam ko ng sagot. Ang tatay ko, paulit-ulit akong ginamit bilang pambayad utang. Pero si Drake, kahit nagsimula lahat sa isang kontrata ay narito ngayon. Tinataya ang kanyang imperyo at buhay para sa akin. I choose my husband. Sigaw ko. Tinutok ang maliit na barel na binigay ni Drake kay Marco, ang traidor na bodyguard na dahan-dahang lumalapit sa amin. Hindi ko alam kung paano ko nagawa, pero tinamaan ko si Marco sa balikat. Napasigaw siya sa sakit. Nabitawan ang kanyang baril. Walang hiya kayo? Galit na sigaw ni Don Rigor. Kung hindi ko kayo makukuha ng buhay, mamatay kayong lahat dito. Pinindot ni Don Rigor ang isang remote control. Biglang umalingaw-ngaw ang isang malakas na beeping sound mula sa ilalim ng mga container van. May bomba! At hindi lang isa. Drake, ang bomba! Sigaw ko. Mabilis akong binuhat ni Drake at tumakbo kami patungo sa gilid ng warehouse kung saan naroon ang tubig. Jump, Melissa! Jump! Paano si Papa? Lumingon ako at nakita ko si Papa, pilit tumatayo pero huli ng lahat. Isang nakabibinging pagsabog ang yumanig sa buong Pier 4. Ang init ng apoy ay dumampi sa aking balat bago pa man kami tuluyang mahulog sa madilim at malamig na tubig ng dagat. Pag-ahon namin sa Pampang, malayo na sa nasusunog na warehouse, hinihingal kaming dalawa. Basang-basa ang aming mga damit, puno ng uling at dugo. Ang katahimikan ng gabi bumalik. Tanging tunog ng sirena sa malayo ang narinig. Niyakap ako ni Drake ng napakahigpit. Tila ba tinitiyak niyang totoo pa rin ako. Patay na siya, Drake. Si Papa? Humagulhol na ako sa kanyang dibdib. Kahit ibinenta niya ako, ama ko pa rin siya. I'm sorry, Melissa. I'm so sorry. Bulong niya habang hinalika ng tuktok ng ulo ko. Pero tapos na ang laro nila. Mula sa gabing to, wala nang Madrigal Group. Wala nang Luis Depp. Tayo na lang dalawa. Hinarap niya ako. Ang kanyang mga mata ay nagnininga sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ibigay mo sa akin isang taon, Melissa. Isang taon para linisin ang lahat ng kalaban natin at pagkatapos nun, kung gusto mo pa rin umalis, hahayaan kita. At kung hindi ko gustong umalis? Tanong ko sa pagitan ng aking mga hikbi. Ngumiti niya siya ng tipid. Ang unang ngiti na walang halong lihim. Then I will spend the rest of my life making sure you never regret choosing me. Isang buwan na lumipas mula nang dumanak ang dugo sa Pier 4. Ang dating Melissa Ruiz na mahinhin, laging takot at sunod-sunuran ay tila tuluyan ng nilamon ng apoy ng warehouse. Nakatayo ako sa harap ng full-length mirror sa loob ng aming bagong mansyon sa Tagaytay. Isang kuta na pinalilibutan ng mga armadong tauhan at high-tech security. Suot kong isang itim na silk dress na hapit sa aking katawan. Sa aking hita, hindi na garter ang nakasuot kundi isang holster para sa aking Glock. You look dangerous, love. Bulong ni Drake habang lumalapit sa akin mula sa likuran. Pinatong niya ang kanyang mga kamay sa aking balikat, hinalikan ang aking leeg. Kailangan, Drake. Sa mundong to ang mahina, kinakain ng buhay. Sagot ko habang tinititigan ang aming refleksyon.
Kami na ang kinatatakutan sa business world. Si Drake bilang CEO at ako bilang asawang hindi hiwalay sa kanyang tabi kahit sa gitna ng putukan. Pero sa kabila ng yaman at kapangyarihan, may isang bagay na hindi pinatutulog sa gabi, ang pagkawala ni Papa. Isang encrypted email ang pumasok sa aking personal laptop habang nasa opisina kami ni Drake. Walang subject, walang sender. Pagbukas ko, isang video file ang bumungad sa akin. Nanginginig ang aking kamay nang i-click ko ang play. Lumitaw ang mukha ni Papa. Mukha siyang pagod, duguan, pero ang kanyang mga mata ay merong kakaibang kinang. Kuha ito ilang minuto bago ang pagsabog sa Pier 4. Melissa, anak, kung pinapanood mo ito, hindi ibig sabihin wala na ako. Patawarin mo ko kung naging masama akong ama, pero alam mo ba kung bakit kailangan mamatay ng mga Ruiz? Hindi to dahil sa utang sa kasino, anak. Huminga ng malalim si Papa sa video. Ang mga Madrigal, ang pamilya ni Drake, sila ang pumatay sa nanay mo 20 taon na nakalilipas. Ang port project na sinasabi nila, nakatayo yun sa ibabaw ng ebidensya ng krimen ng ama ni Drake. Melissa, wag mong ibibigay ang puso mo sa kanya. Ginamit ka lang niya para patahimikin ako. Ang huling alas ay nasa lumang piano sa buhay natin, sa bahay sa probinsya. Kunin mo bago pa nila mahanap. Namuti ang paningin ko. Ang nanay ko, ang pamilya Madrigal. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Drake. May dalang isang baso ng whiskey. Agad kong isinara ang laptop. Ang puso ko ay parang sasabog na sa kaba. Bakit parang gulat na gulat ka? Love, tanong niya habang matamang nakatingin sa akin. Lumapit siya at nilapag ang baso sa table. Wala, may binabasa lang ako mga report tungkol sa merger natin. Pagsisinungaling ko. Inawakan niya ang aking mukha. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahan nang hinahaplos ang aking panga. Melissa, alam mo na hindi ko kayang bulahin ka. May tinatago ka ba sa akin? Ang kanyang boses ay malambot pero ramdam ko ang tensyon. Iba na ang tingin ni Drake ngayon. Tila ba binabasa niya ang bawat tibok ng puso ko. Wala, Drake. Pagod lang ako. Sabi ko sabay yakap sa kanya na mahigpit. Sinubsob ko ang mukha sa kanyang dibdib. Sinusubukan na hanapin ang tibok ng puso ng lalaking mahal ko. Pero sa loob-loob ko may malaking tanong. Sino ka ba talaga, Drake Madrigal? Ang tagapagtanggol ko o ang anak ng mga taong sumira sa pamilya ko? Nang gabing yon, habang mahimbing na natutulog si Drake, dahan-dahan akong bumangon. Kinuha kong susi sa aking sariling sasakyan. Hindi ako po pwede na magsama ng guards. Kailangan kong pumunta sa probinsya, sa lumang bahay namin. Kailangan kong mahanap ang ebidensyang sinasabi ni Papa. Palabas sana ako ng gate nang biglang bumukas sa mga floodlights ng mansyon. Isang pamilyar na boses ang narinig ko sa intercom. Saan ka pupunta ng ganitong oras, Mrs. Madrigal? Si Drake. Nakatayo siya sa balcony ng kwarto namin. Hawak ang kanyang cellphone. Hindi siya natutulog. Naghihintay siya. Ang liwanag ng mga floodlights ay nakakasilaw. Tila ba isa akong kriminal na nahuli sa akto. Nakatayo si Drake sa balcony. Ang kanyang silueta ay mukhang isang madilim na anino laban sa maliwanag na mansyon. Saan ka pupunta, Melissa? Madaling araw na. Malamig niyang tanong sa intercom. Napahawak ako ng mahigpit sa manibela. Hindi ako makahinga rito, Drake. Gusto ko lang bumalik sa lumang bahay namin sa probinsya. Gusto kong makuha ang ilang gamit ni Papa at ni Mama. Bumaba si Drake mula sa balcony at lumapit sa sasakyan ko. Hindi siya nakabaril pero ang presensya niya ay sapat na para pigilan ang anumang bala ko. Kumatok siya sa bintana at pinababa ito. Sasama ako. Maikli niyang sabi bago umikot at pumasok sa passenger seat. 2 oras kaming bumabiyahe patungong Batangas. Walang nagsasalita. Ang tanging naririnig ay ang tunog ng gulong sa semento at ang malakas sa tibok ng puso ko. Alam ko binabantay ni Drake ang bawat galaw ko. Bakit ngayon lang, Melissa? Bakit ngayon mo lang naisipang bumalik ng bahay ninyo? Untag niya habang nakatingin sa labas ng bintana. Dahil ngayon ko lang naramdaman na wala na talaga si Papa. Pagsisinungaling ko, gusto ko lang ng closure.
Nang makarating kami sa lumang bahay, isang abandonadong ancestral house na napapalibutan ng matatayog na damo, isang kakaibang kaba ang dumapo sa akin. Dito ako lumaki. Dito rin nawala ang nanay ko sa isang accident na ayon sa video ni Papa ay hindi naman pala aksidente. Pumasok kami sa loob, maalikabok, madilim at puno ng pag-aalala. Tumiretso ako sa sala kung saan nakatayo ang lumang upright piano ni Mama. Ang mga ivory keys nito ay madilaw na pero naroon pa rin ang ganda nito. Muling tumugtog ang nanay mo, di ba? Tanong ni Drake habang nililibot ang tingin sa mga lumang litrato. Oo, sabi ni Papa, ito ang paborito nilang tambayan. Sagot ko habang dahan-dahang hinahaplos ang ilalim ng piano. Nang makapakong isang maliit na lever, narinig ko ang mahinang click. Isang maliit na drawer ang bumukas mula doon sa gilid. Doon may isang luma at kalawanging voice recorder at isang selyadong envelope. Mabilis ko itong kinuha at isiniksik sa aking bulsa, pero huli na. Ano yan, Melissa? Biglang nasa likod na si Drake. Ang kanyang kamay nakahawak sa braso ko. Hindi mahigpit pero mapangangkin. Wala ito, Drake. Sulat lang to ni Mama. Pilit kong pag-iwas. Wag mo kung gagawing gago, Melissa. Nakita ko ang video sa laptop mo kanina bago ka lumabas. Sigaw niya. Ang galit sa kanyang boses, yumanig sa buong bahay. Akala mo ba hindi ko alam? Binabantayin ko lahat ng pumapasok na email sa networking ng mansyon. Naitulak ko siya ng dahil sa gulat. Kung alam mo na pala, bakit di mo sinabi? Totoo ba, Drake? Ang pamilya niyong pumatay sa nanay ko? Ang port project na pinaglalaban niyo, tinayo ba yon sa ibabaw ng bangkay ng Katarungan para sa pamilya namin? Tumawa si Drake. Isang tawang puno ng pait at sakit. Ang mundong kinagisnan ko, puno ng dugo, Melissa. Pero bago mo ako husgahan, pakinggan mo muna ang recorder na yan. Pakinggan mo kung sino talagang pumatay sa nanay mo. Nanginginig kong pinindot ang play sa recorder. Isang boses ng babae ang narinig, ang boses ni Mama. Umiiyak at nagmamakaawa. Please, wag mong gawin to. Para sa anak natin. Wag mo ako ipagpapalit sa utang mo sa mga Villamor. At ang sumunod na boses ng isang lalaki. Ang boses ni Papa. Napaupo ako sa sahig. Hindi ang mga madrigal. Hindi ang tatay ni Drake. Ang sarili kong ama ang pumatay sa nanay ko para pagtakpan ng kanyang pagkakalubog sa utang sa mga Villamor 20 taon nang nakalilipas. Pinadala ni Papa Ruiz ang video na yun sa'yo para pag-awayin tayo, Melissa. Bulong ni Drake habang lumuluhod sa harap ko. Gusto niyang sirain ang huling protection mo. Ako. Dahil alam niyang kapag wala ako, wala nang haharang sa mga Villamor para kunin ka. Ang boses ni Mama sa recorder ay tila isang multo na humahaplos sa aking puso. Humahagulol ako sa sahig ng lumang bahay, habang ang mga kamay ni Drake ay nananatili na nakahawak sa aking balikat. Matatag, mainit, at puno ng pagsisisi. I'm sorry, Melissa. I'm sorry na kailangan mong malaman to sa ganitong paraan, bulong ni Drake. Bakit, Drake? Bakit hindi mo sinabi sa akin ng una pa lang? Tanong ko sa pagitan ng aking mga hikbi. Noong unang gabi natin, nung binigay ko ang lahat sa'yo, alam mo na ba? Tinitigan niya ako. Ang kanyang mga mata ay puno ng katotohanan. Hindi ko alam ang tungkol sa nanay mo hanggang sa nakuha ko ang mga files ni Don Rigor sa Pierre. I wanted to protect you from the pain of knowing your father was the real monster. Biglang tumayo si Drake at hinila ko sa likod niya. Kinasan niya ang kanyang baril. Ang katahimikan ng madaling araw sa probinsya, bumasag sa tunog ng mababigat na yabag sa labas ng kahoy na sahig. Drake Madrigal, laging maagap, laging protektor. Isang pamilyar na boses ang narinig mula sa pinto. Nanlaki ang mga mata ko. Ang aninong pumasok ay hindi kay Rigor lamang. Sa tabi niya nakatayo ang isang lalaking may sunog na balat sa mukha. Nakasakay sa wheelchair at may oxygen tank na bitbit. Papa? Halos mawalan ako ng boses. Buhay si Papa. Ang pagsabog sa Pier 4 hindi siya napatay bagkus ginawa siyang mas mukhang demonyo. Ang kalahati ng kanyang mukha ay tila natunaw na kandila, pero ang mga mata niya ay nagniningas pa rin sa akin. Melissa, ang paborito kong alas. Mamisis si Papa Ruiz. Akala mo ba ganun kadaling mamatay ang isang Ruiz? Hayop ka? Galit na sigaw ni Drake. Ang baril ay nakatutok sa ulo ni Don Rigor.
Pinatay mo ang asawa mo para sa utang at ngayon, gagamitin mo pa ang anak mo para sa kapangyarihan? Business is business, Madrigal. Sagot ni Papa habang umuubo. Ang recorder na nahanap ni Melissa, isang relic na lang yan. Ang mahalaga ngayon ay ang pirma niya. Bilang asawa ng isang Madrigal at tagapagmana ng mga Ruiz, ang pirma niya ang magsasama sa dalawang imperyo sa ilalim ng pamumuno ni Don Rigor. Lumingon sa akin si Papa. Melissa anak, lumapit ka rito. Huwag kang magtiwala sa Madrigal na yan. Nakalimutan mo na ba? Silang dahilan kung bakit tayo naghirap. Hindi, Papa. Sabi ko habang dahan-dahang inilalabas ang barel mula sa holster. Narinig ko ang boses ni Mama. Narinig ko kung paano kang magmakaawa sa mga Villamor kapalit ng buhay niya. Ikaw ang pumatay sa kanya. Sa isang iglap, naging mabilis ang pangyayari. Naglabas ng barel ang mga tauhan ni Don Rigor. Mabilis kaming tumalon ni Drake sa likod ng lumang piano para magtago. Ang mga bata balay tumama sa kahoy ng piano. Ang tanging alaala ni Mama ay dahan-dahang nawasak sa harap ko. Melissa, tumakbo ka na sa likod. Ako nang bahala dito. Sigaw ni Drake habang gumaganti ng putok. Hindi kita iiwan, Drake. Ngayong gabi, tatapusin na natin ang utang na ito. Sigaw ko. Tinutok ko ang baril sa unang pagkakataon. Hindi ako nag-atabili. Pinaputukan ko ang switch ng chandelier sa itaas ni Don Rigor. Bumagsak ang dambuhalang kristal, naglika ng ingay at ng usok. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko si Papa, sinusubukang paandarin ang kanyang wheelchair palayo. Habol ko siya. Naabutan ko siya sa dulo ng hallway, malapit sa hagdanan kung saan nahulog si Mama 20 taon nang nakalilipas. Tapos na ang laro, Papa. Ang baril ko nakatutok sa kanyang dibdib. Para kay Mama. Nanginig ang dulo ng baril ko habang nakatutok to sa gitna ng dibdib ni Papa. Ang lalaking nagbigay sa akin ng buhay, ang lalaki ring pumatay sa babaeng naglawal sa akin. Ang usok mula sa putukan sa kabilang silid ay gumapang na sa hallway. Tila may kaluluwang nanonood sa aming mag-ama. Gawin mo, Melissa, hamon ni Papa. Ang boses niya ay paos at puno ng pangungutya. Ipakita mo sa akin na isa kang tunay na Ruiz. Pumatay ka para sa sarili mo. Hindi ako katulad mo, Papa. Sambat ko. Ang mga luha ko ay humahalo sa dumi at pulbura sa aking mukha. Pinatay mo si Papa para sa pera. Ginamit mo ko para sa utang. Wala kang puso. Walang puso? Ginawa ko yun para mabuhay tayo, sigaw niya. Pilit inaangat ang kanyang katawan mula sa wheelchair. Ang mga Madrigal, ang asawa mo, hihigupin niyang lahat sa'yo sa maging anino ka na lamang. Patayin mo ko dahil kung hindi sisiguraduhin ko, isasama ko si Drake sa impyerno. Sa kabilang bahagi ng bahay narinig ko ang malakas na kalabog at ang boses ni Drake na sumisigaw sa sakit. Drake! Mapait kong sigaw. Lumingon ako saglit at nakita ko sa malayo na nagbubunong braso sina Drake at Don Rigor sa gitna ng nagliliyab na kortina. Nasipa ni Don Rigor ang balon ni Drake at ngayon ay hawak ng matandahang isang patalim. Nakatutok sa leeg ng asawa ko. Melissa, huwag kang lilingon, sigaw ni Drake kahit na dugoang-dugoan na ang kanyang mukha. Tapusin mo nang dapat mong tapusin. Ibinalik ko ang tingin kay Papa. Ngumisi siya at sa isang iglap, may kinuha siyang isang maliit na remote mula sa bulsa ng kanyang jacket. Akala mo ba'y papayag ako na mamatay ng mag-isa? Tawa ni Papa. Ang buong bahay na ito ang ancestral home ninyo. Puno ng gasolina at explosives sa ilalim. Isang pindot ko lang, Melissa. Magsasama-sama tayong lahat kay mama mo. Nanigas ako. Ang baliw na matandang to ay handang sunugin ang sarili niyang anak. Ibigay mo sa akin ang baril mo, Melissa, at hayaan mong patayin ni Don Rigor si Drake. Pagkatapos magsisimula tayong muli sa ibang bansa, alok niya. Ang kamay ay nanginginig sa ibabaw ng pulang button. Tumingin ako kay Drake na pilit na iniiwasan ang patalim ni Don Rigor. Tumingin ako sa recorder ni Mama na nasa labag at tumingin ako sa mga mata ng demonyong nasa harapan ko. Hindi tayo magsisimulang muli, Papa, malamig kong sabi. Sa halip na barilin siya sa puso, tinutok ko ang baril sa gulong ng kanyang wheelchair at sa kanyang braso na humahawak sa remote. Napasigaw si Papa sa sakit habang tumatalsik ang remote sa malayo.
Nawala ng balanse ang wheelchair niya sa tuktok ng hagdanan. Hindi kita papatayan, Papa. Hahayaan kong ang batas ang pumatay sa iyo sa loob ng kulungan. Sabi ko habang mabilis at tumatakbo patungo sa sala para tulungan si Drake. Ngunit bago pa ako makarating, isang malakas na butok ang narinig ko mula sa labas. Ang mga tauhan ni Drake, ang mga tapat na guards na kanina pa namin hinihintay na nakapasok na sa wakas. Bitawan mo siya, Villamor? Sigaw ni Marco. Oo, si Marco. Ang bodyguard na akala ko'y traidor, pero bahagi pala ng plano ni Drake para pasukin ang kuta ng mga Villamor. Sa gulat ni Don Rigor, nagkaroon ng pagkakataon si Drake gamit ang natitirang lakas. Sinikod niya ang matanda at binigyan ng isang malakas sa suntok sa panga na nagpabagsak dito sa gitna ng nagbabagang sahig. Mabilis akong lumapit kay Drake at niyakap siya. Love, ayos ka lang ba? I'm fine now, hingal niyang sabi habang mahigpit na nakahawak sa bewang ko. Lumingon kami sa direksyon ni Papa. Nakita namin siyang nakadapa sa dulo ng hallway. Pilit inaabot ang remote na malapit sa nagliliyab na kortina. Wag, Papa! Sasabog ang bahay! Sigaw ko, ngunit huli na. Ang matandang Ruiz sa kanyang huling pagtatangka na manalo ay piniling tapusin ang lahat. Pinindot niya ang button habang may ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Ang tunog ng beeping mula sa remote ni Papa ay parang hatol ng kamatayan na umaaningangaw sa bawat sulok ng lumang mansyon. Ang amoy ng gasolina ay lalong tumatapang, humahalos sa makapal na usok na nagsisimulang lumamon sa kisame. Melissa, takbo! Sigaw ni Drake. Hinila niya ang kamay ko habang mabilis kaming bumababa sa ingranding hagdanan. Sa likuran namin, nakita ko ang huling sulyap kay Papa. Nakahiga siya sa gitna ng apoy. Tumatawa na parang baliw habang unti-unti nilalamon ng mga dila ng apoy ng kanyang wheelchair. Hindi na siya ang amang nagpalaki sa akin. Siya ay isang anino na lamang ng kasakiman. Nakarating kami sa ibabang bahagi ng sala nang biglang gumuho ang isang bahagi ng kisame. Ang dambuhalang chandelier na kanina lang ay bumagsak, muling nayanig at isang mabigat na piraso ng kahoy mula sa itaas ang direktang tumama sa akin. Napasigaw ako sa sakit nang maipit ang aking kanang paa sa ilalim na nagbabagang kahoy at tipak ng semento. Melissa! Mabilis lumuhod si Drake sa tabi ko. Sinubukan niyang buhatin ng mabigat na kahoy pero ang init nito ay nakakapaso. Ang kanyang mga kamay na kanina lamang ay humahawak sa baril ay dugoang-dugoan na ngayon sa pagpipilit na iligtas ako. Drake, iwan mo na ako. May 1 minuto na lang nagmamakaawa ako. Ang init sa paligid namin ay hindi na matagalan. Naramdaman ko ang pagkatunoy ng aking balat. Hindi kita iiwan, Melissa. Sabi ko sa'yo, sa hirap o ginhawa, sa buhay o kamatayan, akin ka? Bulyaw niya. Ang kanyang mga ugat sa leeg ay lumalabas na sa sobrang puwersa. Sa kabila ng usok, nakita ko ang luha sa mga mata ni Drake. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagmamahal. Ginamit niya ang kanyang sariling likod upang itulak ang bumagsak na bahagi ng kisame para lang magkaroon ng espasyo ang paa ko. Ang ungol ni Drake ay puno ng pagdurusa habang ang nagbabagang kahoy ay dumidikit sa kanyang mamahaling suit. Hanggang sa marinig ko na ang tunog ng nasusurog na tela at balat. Drake, nasugatan ka, iyak ko. Put your foot out, Melissa. Now, utos niya. At sa huling pagkakataon, pinilit kong ihilahin ang aking paa. Sa gitna ng matinding hikbi, nakawala ako. Mabilis akong tumayo kahit papika-pika. At agad kaming tumakbo patungo sa pangunahing pinto. Paglabas namin sa veranda, di na kami nakahinto. Tumalon kami ni Drake patungo sa damuhan. Saktong pagputok ng unang seri ng bomba sa loob ng basement. Ang lakas ng impact nagpatalsik sa amin ng ilang metro palayo. Naramdaman ko ang yanig sa lupa. Lumingon ako at nakita ko ang ancestral home ng mga Ruiz. Ang bahay na puno ng lihim, dugo at sakit na tuluyang naglaho sa isang dambuhalang bola ng apoy. Nakahiga kaming dalawa sa damuhan, hinihingal, habang ang ulan sa Batangas ay nagsisimulang pumatak. Tila ba sinusubukang patayin ng apoy sa aming paligid. Drake, gising! Yugyug ko sa kanya.
Nakapikit siya at ang kanyang likuran, punong-puno ng puso at dugo. Dahan-dahan niyang minulat ang kanyang mga mata. Lumingon siya sa akin, ngumiti ng tipid. Safe ka ba, love? Niyakap ko siya na napakahigpit habang umiiyak. Oo, Drake, safe na tayo. Wala na sila? Sa gitna ng ulan, lumapit si Marco at ang mga natirang tauhan ni Drake. Sir, wala na po si Don Rigor at Mr. Ruiz. Hindi na sila nakalabas? Tumango lang si Drake. Hinawakan niya ang kamay ko. Ang kanyang mga daliri ay humahalo sa dugo at putik sa aking mga palad. Matatapos na ang gabi. Melissa, pagdating ng umaga, wala nang kailangan pang magtago. Bulong niya. Pero sa kabila ng kaisipan na tapos na ang lahat, nakita ko ang isang itim na sasakyan na nakaparada sa hindi kalayuan. Isang pamilyar na anino na nakaupo sa loob. Tinitingnan kami mula sa malayo. Hindi si Rigor, hindi si Papa. Isang mas bata at mas mapanganib na anyo. Ang kapatid ni Drake, si Dante Madrigal, na matagal nang nawawala na akala ng lahat ay pumanaw na. Ngumisi si Dante bago pinaharurot ang sasakyan. Palayo, isang taon ang mabilis na lumipas. Ang abo ng ancestral house sa Batangas ay tinapunan ng isang bagong damo. Tila ba pilit na tinatabunan ng kalikasan ang madugong kasaysayan ng mga Ruiz. At Madrigal, wala na si Don Rigor, wala na si Papa, at ang Madrigal Group ay sumasailalim sa malaking reforma sa ilalim ng pamumuno ni Drake. Nakatayo ako sa balkonahe sa aming bagong bahay sa Amalfi Coast, Italy. Ang asul na dagat ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Suot ko ang isang puting summer dress, malayo sa itim na silk at mga holster na naging uniforme ko noong nakaraang taon. Love, anong binabasa mo? Naramdaman ko ang pagyakap ni Drake mula sa likuran. Ang kanyang mga kamay, dahan-dahang umahaplos sa aking tiyan na ngayon ay bahagya ng matambok. Isang 5 buwang biyayang nabuo sa gitna ng aming pagbangon mula sa trahedya, pinakita ko sa kanya ang lumang folder na Project Ruiz. Binabasa ko ulit ang huling pahina ng kontrata ninyo ni Papa. Kinuha ni Drake ang papel at tinignan ng bahaging hindi ko binasa nung gabing nahanap ko ito. Sa iba ng mga pirma ay isang maliit na sugnay na nakasulat sa pinakamaliit na letra. In the event of death of the Patriarch of Ruiz, all hidden offshore accounts amounting to $500 million shall be transferred solely to Melissa Ruiz Madrigal, provided she remains married to Drake Madrigal for at least 1 year. Napatingin ako kay Drake. Alam mo ba ito? Nakaya mo ko pinakasaran ay dahil sa perang ito? Humarap siya sa akin. Ang kanyang mga mata puno ng katapatan. Melissa, nung gabing pinirmahan ko yan, wala akong pakialam sa pera. Pinirmahan ko yon dahil yun lang tanging paraan para maging legal ang pag-aari ko sa'yo. Para mailayo kita sa mga Villamor. I didn't care about the $500 million then and I don't care about it now. Kinuha niya ang lighter sa kanyang bulsa at sinilaban ang kontrata sa harapan ko. Pinanood naming maging abo ang huling koneksyon namin sa nakaraan. Kaya mo ba akong protektahan, Drake? Tanong kabado habang nakasandal sa kanyang dibdib. Kahit na napanood natin si Dante na umalis nung gabing yon, tumigas ang panga ni Drake. Si Dante, alam kong babalik siya. Pero sa pagkakataong to, hindi na tayo mag-iisa. May pamilya na tayong poprotektahan. Hinalikan niya ako ng matagal. Isang halik na hindi na kailangan pang magtago sa dilim. Isang halik na hindi na kailangan ng barel sa ilalim ng unan. Ito ang tunay na honeymoon na pinapangarap ko. Isang pagsasalo ng katawan at kaluluwa na wala ng bahid ng takot habang masaya kaming naglalakad sa dalampasigan. Tumunog ang phone ni Drake. Isang unregistered number ang nag-text sa isang litrato. Litrato yon ng aming ultrasound kaninang umaga at sa ilalim nito may nakasulat. He looks just like a Madrigal. See you soon, kuya. D. Napahigpit ang hawak ni Drake sa kamay ko. Ngumiti siya sa akin pero alam kong ibig sabihin ng kislap sa kanyang mga mata. Ang digmaan ay hindi pa tapos. Ngunit sa pagkakataong ito ang reyna ay handa na ring makipagbalikan sa tabi ng kanyang hari.
I love you, Melissa. Bulong niya. I love you more, Drake. Sagot ko. Sa ilalim ng araw ng Italy, ang kwento ni na Drake Madrigal at Melissa Ruiz ay nagtapos sa isang simula. Isang simula na puno ng twist, tense at higit sa lahat isang pag-ibig na kayang pumatay at kayang bumuhay. 5 taon na ang lumipas. Ang hangin dala ng dagat sa Amalfi Coast ay kasing tamis pa rin ng pangakong binitawan namin ni Drake. Sa loob na 5 taon naging payapang aming buhay, malayo sa putukan, malayo sa mga lihim na sobre at malayo sa anino ng aking ama. Nakatitig ako sa aming anak na si Alexander. Sa edad na 4, kitang-kita na ang katangian na isang Madrigal sa kanya, ang matitigas na panga at ang mga matang tila nakakabasa ng iniisip ng ibang tao. Naglalaro siya sa buhanginan, bitbit na isang maliit na laroang barko. Mommy, look! I caught a crab! Masayang sigaw niya. Ngumiti ako at tinaplos ang kanyang buhok. Be careful, Xander. Don't let it pinch you. Naramdaman ko ang pamilyar na init sa aking likuran. Di ko na kailangang lumingon para malaman na si Drake iyon. Pinatong niya ang kanyang baba sa aking balikat. Ang kanyang mga bisig nakapulupot sa aking bewang. He's getting faster every day, Melissa. Bulong ni Drake. Parang ikaw nung gabing tumakas ka sa akin sa hotel. Natawa ako ng mahina. At ikaw naman, parang di tumatanda. Kasi ang higpit pa rin ang dati ang yakap mo. Hinarap niya ako at tinalikan sa noo. Dahil natatakot ako na baka magising ako, panaginip lamang lahat ng to. Na baka nandun pa rin tayo sa nasusunog na bahay sa Batangas. Pagbalik naman sa aming villa, isang malaking kahon ang nakalagay sa may pintuan. Walang card, walang pangalan na nagpadala. Ang tanging nakasulat ay isang simbolo, isang double-headed eagle. Ang lumang selyo ng mga Madrigal na matagal nang ibinao ni Drake. Dahan-dahan binuksan ni Drake ang kahon. Sa loob may isang antigong piraso ng kahoy. Nanlamig ang buong katawan ko na makita ko ito. Yon ang bahagi ng piano keys ni Mama na natira mula sa sunog. Malinis ito, tila ba maingat na kinuha mula sa abo at ipinarestore. Sa ilalim ng kahoy may isang maliit na note. The past is never truly dead, Kuya. It's just waiting for the right person to wake it up. Happy 5th anniversary to the Queen. D? Nagkatinginan kami ni Drake. Ang mensahe ni Dante. 5 taon siyang nanahimik. 5 taon kaming nagpanggap na wala siya, pero ang regalong to'y isang malinaw na babala. Di nagpakita ng takot si Drake. Sa halip, kinuha niyang aking kamay at mahigpit itong pinisel. Drake, babalik ba siya? Tanong ko. Ang kabay muling bumabalik sa aking dibdib. Let him come, Melissa. Malamig pero determinadong sagot ni Drake. Hindi na tayo 2 taong natatakot sa sarili nating anino. Kung gusto niyang simula ng 2 yugto, sisiguraduhin kong ito nang huli. Kinuha ni Drake ang kanyang cellphone at nag-dial ng isang numero na matagal niya nang hindi ginagamit. Marco, activate the protocol. Dante is back. Humarap siya sa akin. At sa gitna ng sikat ng araw sa Italy, nakita ko ang muling pagliyab ng apoy sa kanyang mga mata. Ang apoy na minahal ko, ang apoy na nagligtas sa akin. The honeymoon is officially over, Mrs. Madrigal. Ngisi niya sabay halik sa aking mga labi na sing-init ng unang gabi namin. Are you ready to rule the underworld again? Tumingin ako sa aming anak na naglalaro at pagkatapos sa asawa kong handang pumatay at mamatay para sa amin. Kinuha ko ang baril na nakatago sa ilalim ng mesa at ikinasa ito. I was born a Ruiz, but I was forged to be a Madrigal, Drake. Let's finish this. Ang kwento ni na Drake at Melissa hindi lamang tungkol sa mapanganib na romansa at yaman. Ito ay salamin ng mga totoong hamon sa buhay, tiwala at pagpili. Narito ang mahalagang aral sa mensahe na makukuha sa kanila. Ang pag-ibig ay isang desisyon. Hindi lamang emosyon sa simula. Ang kasal na Drake at Melissa ay nakabatay sa isang kontrata sa utang. Ngunit napatunayan nila na ang tunay na pag-ibig pinipili araw-araw sa gitna ng putukan. Sa gitna ng mga lihim at sa harap ng panganib, hindi sapat na mahal niyo ang isa't isa. Kailangan niyong piliing manatili at lumaban kahit ang mundo nang nagbibigay ng dahilan para bumitaw. Ang katotohanan ay nagpapalaya kahit masakit. Muntik nang magkahiwalay ang dalawa dahil sa lihim ni na Papa at Ruiz at ng mga Madrigal.
Nang lumabas ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng ina ni Melissa, doon lamang sila tunay na nakapagsimula ng walang baggage. Ang pundasyon ng isang matatag na relasyon ay katapatan. Ang mga lihim, gaano man kaganda ang intensyon, tulad ng pagprotekta ni Dave ay kalaunang nagiging lason kung hindi mailalabas. Hindi ka defined ng iyong pinagmulan. Si Melissa, anak ng isang lalaking traidor at mamamatay tao, habang si Drake galing sa pamilyang may madilim na kasaysayan sa negosyo. Gayunman, pinatunayan nilang di nila kailangan na maging katulad ng kanilang mga magulang. May kapangyarihan tayo na putulin ang cycle ng kasamaan sa ating pamilya. Ikaw ang gumagawa ng sarili mong pangalan, hindi ang iyong apelido. Ang tiwala ay higit pa sa pisikal na katapatan. Sa unang gabi nila, akala ni Melissa, sapat na ang pagsasalo ng katawan. Ngunit natutunan niya na ang tunay na intimacy ay ang pagtitiwala sa iyong kapareha habang nakatalikod ka o habang may baril na nakatutok sa inyo. Ang pagtatalik ay pressure, pero ang pagtitiwala sa gitna ng krisis ay love. Ang kapatawaran ay para sa sariling kapayapaan. Kahit ibinenta at niloko siya ng kanyang ama, sa huli pinili ni Melissa na huwag maging mamamatay tao. Pinili niya na hayaang batas ang kumusga. Ang paghihigante ay nagdadala ng pandali ang saya, pero ang katarungan at pagpapatawad ang nagdadala ng pangmatagalang katahimikan ng isip. Ang aral mula sa kwento. Sa mundong puno ng baril at ginto, ang pinakamalakas sa sandata ay hindi ang bala, kundi ang pusong handang magsakripisyo para sa taong mahal nito. Hanggang sa muli, maraming salamat sa patuloy na tiwala at suporta sa aking munting channel. Mag-iingat po kayong lahat palagi.